Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sandra. 28 years old, na nakatira sa Bulacan. Newlywed kami ng asawa kong si Miguel. For 5 years, pinag-ipunan namin ang dream house namin more than our wedding. Kaya naman, sa wakas, makakalipat na kami sa bahay na pinaglaanan namin ng dugot pawis ng asawa ko. All my life, pinangarap kong magkaroon ng sariling bahay mga idol. Bata pa lang kasi ako, nangungupahan lang kami. Kaya ngayon, ang sarap-sarap sa pakiramdam na magkaroon ng sariling bahay mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ako po si Sandra. And I thank you. Salamat, ito na pinakahintay natin. Ipapabless na rin itong bagong bahay natin. Ha? Oo nga eh. Daming tao ah. Oo. Inimbita mo pala yung mga katrabaho mo. Oo. Sakto nga, wala kami pasok eh. Ayan na pala sila mama. Ma! Anak! Ay, congratulations! Ang ganda ng bahay, oh. Ay, naku, ay may bahay mo na. Oy, dream house ninyo. Oo nga po. Congratulations sa inyo, ha? Auntie Mano po. Oh, kawakan ng Diyos. Salamat po at nakapunta kayo dito sa blessing ng bahay. Ma'am, ano po, ma? Ay, kawaa ka na Diyos. Ay, ang dami-daming dala. May catering pala. Di ba sinabi, anak? Oh. Oo nga po, nabisi na rin kasi ako. Okay lang yan. Parang pandagdag pagkain din. Marami pang bisitang darating eh. Teka lang, ma'am. Bakit hindi mo mapasok dito sa Tatay Pedring? Ay, ewan ko nga dyan. Kanina pa papunta rito. Ang daming mga sinasabi-sabi. Ay, Pedring! Halika rito! Pedring! Ay, nako. At tatay mo Oy, tay, halika mo na. Pasok ka na dito. ang dami mga sinasabi. Bakit ma? Ano namang problema ni tatay? Tay, mano po tay? Tawad ka. Bakit Eh, tay? Ano problema? Naduduwal kasi ako nung ako'y bumaba sa sasakyan nung nakita ko palang itong bahay ninyo. Bakit naman tay? Nalayuan ka ba sa biyahe? Galing pa kasi kayong Quezon eh. Bulacan pa to, dulo-dulo. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Tay, ano po bang ibig yung sabihin? Ano yung naramdaman niyo sa bahay bagong-bago at saka napabless na po natin to eh? Parang magkakaiba enerhiya dito sa bahay na to. Ano ka ba naman tay? Yung mga ganyan, hindi na uso yan ngayon, no? 2026 na kaya. Wala na mga ganyan-ganyan. Iba kasi ang pakiramdam ko eh. Siguro, mas maigi pa na umanap na lang kayong bahay. Baka may mangyari pang masama sa inyong dalawa anak. Hoy, Pedring, Diyos ko, wag mo nga takutin yung anak mo. Ang ganda-ganda ng bahay nila, oh. At saka kagagaling lang ni Father dyan, binasbasan. Kung may mga enerhiya dito na mabigat, nataboy na yun ang holy water, di ba anak? Oo nga, tay. Nataboy na yun ang holy water. Hindi kaya ng holy water at hindi kaya ng pagbasbas. Medyo malakas ang elementong nakikita at nararamdaman ko. Ay, Diyos ko, matanda ito. Ay, alin na ka kayo, pag kumain na, magsalad ka na lang, baka bumagsak na asukal mo. Nako tay, Ay. alam mo na, kumain muna tayo. Baka Ilabas may mo gutom yung na kayo soft sa biyahe. drinks. Yung soft drinks. Sige na, let's go. Mahal. Bakit mahal? Mahal. Ano yun? Anong ano yun? Teka lang, medyo napapagod ako eh. Papahinga lang akong saglit kasi alam mo naman, maraming nangyari ngayong araw. Ano magpahinga? Ano ka ba? First night natin dito sa bahay, oh. Dito sa malambot na kama. Diba? Yeah. Dati, ang tigas-tigas ng kama natin. Wala pang magandang kobre kama.
Mabibinyagan pala natin to ngayong gabi. Mahal, ano ba? Tanggalin mo na yung damit mo. Teka, malamig eh. Ayan. Yan na, tanggal ko na yung damit ko. Ako, ikaw na magtanggal. Halika nga dito sa tabi ko ha. Tatanggalin ko na. Ano ba, Donnelly? Huwag ka namang iliti. Tanggalin mo lang. Tatanggalin ko na ha. Ma! Uy! Hey! Ano yun? Galing yun! Hey! Ba't may pusa dito? Hala, Uy! ano ba yan? Saan galing yung pusa? Ilalim ng kama. Diyos ko, ano ba yan? Teka, papalabasin ko lang. Ay, lumabas ka dito. Sa pinto, bubuksan ko yung pinto. Ay! Ano, brown out pa oh. Ba't nawala yung kuryente? Baka may sumabit lang sa poste. Teka. Sandali, silipin mo nga sa bintana. Ha? May kuryente naman yung kapitbahay natin Bakit tayo lang wala? Baka mamaya po sumabog yung breaker. Kabago-bago sa sabog. Di ba kilala mo na may electrician na gumawa niyan? Oo nga, Di ba magaling naman yung si Mang Danny? Sige. Tas, Diyos ko, saan galing itong pusa na to? Ligaw na pusa? Baka nakapasok nung kanina pa nakabukas yung bintana natin, saka pintuan sa baba. Labas masok tao. Ay. Pabihira naman Wrong timing naman to. Ano ba naman yan? Medyo mainit pa naman na ngayon Wala tuloy tayo aircon. Eto, flashlight. Ay na. Halika. Punta ko muna yung breaker. I-check ko muna doon kung doon talaga yung sumabog yung breaker. Samahan na kita. Halika na. Mga idol, sa paglipas ng ilang buwang pananatili namin sa bahay, nagkaroon kami ng matinding ubo ng asawa kong si Miguel. At hindi lang yun. Lahat ng mga tanim kong halaman sa bakura namin ay unti-unti nang nalalanta. Sa pagkakataon na ito, biglang pumasok sa isipan ko ang sinabi ng Tatay Pedrinko na meron daw dalang kamalasan ang bahay namin, mga idol. Dahil sa pagsapit ng gabi, madalas kaming bangungutin ng asawa ko. Di ako makatulog Tok na antok na ako. Tulog ka na? Han? Ay, tulog na yung asawa ko. Teka, babangon nga muna ako. Ah! Sino ka? Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa kwarto namin? Sino ka? Magsalita ka! Umalis kayo dito. Umalis kayo dito. Umalis kayo dito. Ano? Sino ka? Umalis ka dito! Umalis ka dito! Umalis kayo dito. Umalis kayo dito. Diyos ko! Bigat! Bigat! Alas! Uy, Mahal! Uy, Mahal! Ano ba? Nananaginip ka ba? Ha? Binabangungot ka ba? Mahal, panaginipan ko na naman siya. Sinong siya? Yung babae. Yung babae, mahal. Pinapaalis tayo dito sa bahay. Ganun ba? Pares pala yun ang panaginip ko nung nakaraan. Napanaginipan mo na naman din siya? Panaginipan ko rin siya. Matanda ba yung babae nakita mo sa panaginip mo? Ha? Parang mahabang buhok. Nakaitim. Kaitim? Mahal, kinikilabutan na At ako. sinasabi niya ba na umalis na tayo dito sa bahay? Ganun ba? Oo, ganyan-ganyan nga. Ganyan din ba yung panaginip mo?
Alam mo, Samantha? para ako naglo-lucid dream eh. Para kang andito lang din siya sa loob ng kwarto. Ito yun. Tapos hindi ako makagalaw. Pero sa panaginip ko, sumisigaw ako. Ganun nga. Parehas yung panaginip natin, mahal. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Mahal, umuwi muna tayo ng Quezon. Kumonsulta tayo kay mama at saka kay tatay. Baka mamaya, meron din silang kasagutan sa mga nangyayari dito sa bahay. Mabuti pa nga. Sige na. Umalis na muna tayo dito. Diyos ko. Anong ginawa nyo? Wala nga po, ma. Nagdadasal lang kami ng asawa ko. Pero ganun pa din eh. Parehas kami ng panaginip. Tapos yung ubo namin, di mawala-wala. Tatanga nga kami, ma. Nay, tsaka ngayon ko lang naramdaman at naranasan ang mga ganung pangyayari sa buhay ko eh. Na parang nananaginip ako na totoong totoo. At hindi lang yun, ma. Sinubukan namin mag-alaga ng aso nito ni Miguel. Ilang beses na. Yung tuta namin, laging namamatay. Sa loob ng bahay, parang, ewan ko, may mabigat nga talaga doon na pakiramdam sa bahay. Ah. Tay, kayo. mano po? Tay, mano po? Tay, hindi lang kasi mawala sa isip namin yung sinabi mo tungkol sa bahay namin. Unti-unti na kaming nabubulabog dun sa bahay Diyan nga sinasabi ko sa inyong dalawa. Simula pa noon na pumunta kami ng nanay mo, iba na talaga yung naramdaman ko. Hindi pa ako nakababa sa sasakyan. Naduduwal-duwal na ako. Nung pumasok ako parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Kung ako sa inyo, lisanin nyo na yung inyong bahay. Dahil hindi talaga siya pumapayag. Galit na galit siya. Ayaw niya siguro na may kasama. Hindi siya madadala sa pagbabasbas ng kung ano-ano. Diyos ko naman, Pedre. Nakakatakot naman yung mga sinasabi mo sa mga batang ito. Yun kasi ang nararamdaman ko. Anak, subukan mo na naman magpengsoy, di ba? O sindi ka ng isenso. Mga ganon, pantaboy sa mga elemento. Ay, may kakilala ko, yung best friend ko nung elementarya. Nagpe-pengsoy-pengsoy yun. Gusto mo kontakin ko? Ako, Nay, hindi na kasi, parang hindi na uubre yan kasi pati yung mga halaman namin na nalanta na. Baka naman sa irrigation do sa inyo. Baka may kung ano man. Di lahat yan kinokonekta nyo sa mga masasamang elemento o mga multo-multo. Hindi na uubre yan. Sinasabi ko sa inyo. Tignan nyo yung pataba ng lupa. Baka may mga dumi-dumi lang. Hindi na. Ubalis na kayo sa bahay. Yan sinasabi ko. Ubalis na kayo. Magmula nung araw na yon, ay nabuo na yung takot ko sa sarili naming tahanan. Hindi ko nga alam kung maituturing ko pa itong tahanan eh. Dahil wala na kaming kapayapaan ng asawa ko sa tuwing nandoon kami. Paglipas ng araw, hindi lang kalusugan namin ang apektado sa bahay. Kundi, pati na rin ang relasyon namin ni Miguel. Hindi namin namamalayan na nagiging mainitin na yung ulo namin sa isa't isa. At halos maging matcha na ito o mitya na ito ng paghihiwalay namin mga idol. Pero naisip ko, baka nga may masamang elemento lang sa bahay namin. Napilit kaming pinaglalaroan.
Han, nandito na ako. Ay, ako. Han. Wala yata yung asawa ko dito. Makapagluto na nga lang din muna. Ay, nako. Saan na ba yung pansindi ko dito? Ay. Umalis ka na dito. Sino ka? Umalis ka na dito. Umalis ka na dito. Sana naman. Miguel! Miguel! Yung bahay! Yung bahay! Nasusunog yung bahay namin! Nasusunog na yung bahay. Pupunta ako yung mga gamit natin. Huwag na! Ano ka ba? Mga gamit natin eh! Kailangan Wala na! Wala na! Natutubok na yung bahay. Yung pinaghirapan natin. Sa isang iglap lang ito, wala agad. Dahil yun sa kaninahan. Bakit kasi iniwan mo yung kalanan nakabukas? Magsisisihan pa ba tayo? Andiyan na? Nandun siya kanina. Hindi na lang siya sa panaginip ko, Han. Nandun siya kanina sa bahay. Andun siya, Han. Takot ako. Ibig sabihin, totoo pala talaga yung sinabi ni Tatay Pedring. Kaya tumakbo ko. Naiwan ko na yung gasol. Siguro magagawa na rin niya yun. Andun siya. Kitang-kita ko siya malapitan na. Takot na takot ako. Takot na takot ako. Walang siya. Walang siya! Walang siya! Mga idol, sa isang iglap, naglaho sa abo ang pinaghirapan naming dream house ng asawa ko. Ang dream house na naging bangungot para sa amin. Malaki ang panghihinayang ko sa nangyaring pagkasunog ng aming bahay. Ngunit sa kabilang banda, siguro nga, hindi kami dapat manatili doon. At iyon ang kasagutan sa mga tanong namin. Magmula ng malaking sunog na nangyari, back to zero kami muli ng asawa ko. Nangungupahan na lang ulit kami sa isang maliit na apartment dito sa Quezon City. At for the first time, in a very long time mga idol, nakakatulog na kami ng mahimbing ng asawa ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito po si Sandra. Gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Ayan, oh. Alam mo, oo. Oh, ito pa. Pares tayo eh. Sige, ladies first. Oo, hindi. Ang sasabihin ko lang talaga kasi Daddy Dong, totoo yung ganyan. Na parang may malas dun sa bahay. Parang may mabigat na feeling. Kasi nung unang bahay namin, nararamdaman ko yan eh. Yung pinakaunang-unang bahay namin yung patayo namin, sa may panghulo pa yun eh, na Malabon.
Grabe yung bigat ng pakaramdam doon, Daddy Dong. Every time na papasok ka ng isang kwarto, feeling mo may nakatingin sa'yo. Parang may ganong kabigatan. Tapos hindi na nagiging harmonious yung relationship nyo sa isa't isa sa loob ng bahay. At saka merong parang mabigat sa katawan mo. Yes. Parang lagi kang nahihilo. Oo, parang lagi ka may sakit. may sakit. Diba? Di ka makahinga. Oo. Di ba, nagpapacheck up ka naman. Lahat Okay naman ka negative. naman. Oo, Oo. di ba? Clear naman lahat. No, may mga, may mga nabasa rin ako kapag ganyan, yung may mga signs na halimbawa, kapag nagkasakit yung isa, tapos next mayroon na naman. Oo. Di ba? Tapos may mga gamit na nawawala bigla. Oo. Uy, oo. Pag hinahanap mo, nawawala. Pero pag hindi mo hinahanap, Biglang nandyan. nandyan lang. Biglang nandyan. Mga signs daw yun na may negative elements dun sa nyo. Yes, sa loob ng ninyo. bahay. Oo. Hindi lang negative elements, kundi baka may demonyo sa loob mga ng bahay. Yun, demonyo nga. Oo. Tsaka hindi nauubusan ng problema. Yan. Di ba? Nag-aaway na Oo. yung mga miyembro ng pamilya kahit na parang mang-init ng ulo. Yes. Di ba? Sabi nga nila dito sa opisina, di ba? Kaya maliwanag dapat nakabukas yung mga bintana. Uy, kaya pala lagi nakabukas yung bintada mo. Oh, para lumabas yung mga demonyo. May nararamdaman ka na bang demonyo sa loob ng opisina mo? Wala naman. Kaya pala nakabukas na po yung bintana ni Daddy Dong sa opisina niya. So mga buksan idol. daw tapos tatanggalin daw. Dito lang nabasa ko lang naman ho pero hindi ko naman sinabi maniwala ho kayo. Oo. Ang tatanggalin daw yung mga sirang gamit. Ay, oo. Oo, di ba? At Yung- tamang pinakamalas dyan, Oo. tanggalan mo yung relo na hindi na gumagana. Oo, isa Ayun pa yun. daw yun. Tanggalin mo yun, yung kalendaryo na tapos na, Oo. palitan na ng date. Ayun, Yan. tatanggalin, ayusin daw. At saka yung mga salamin, yung mga basag, tanggalin Yan. daw yun. Uy, ano ba yan? Sinacharge ko pa yung salamin ko, basag yun. Totoo yun. Ewan ko kasi yun daw yun. Hindi totoo yan, Oo. Daddy Dong. Kapag- Wag ka nga daw titingin sa salamin na basag Oo. sa loob ng bahay. Oo, at saka yung mga hindi na gagamitin, itapon nyo na. Mm-mm. Yung mga gamit na matagal na alikabok na, tanggalin nyo na itapon nyo na yun. Palitan nyo Yes. na ng bago. Kung wala naman yung mga kailangan, yung mga kaya pang survive. I-restore. O, restore. Oo. Yan, i-restore ninyo. Pero yung sa salamin talaga yung kahit sa amin, malas na yung pag may basag na salamin. Hala, yung salamin ko dito, yung pang makeup ko, basag yun. Ayoko itapon kasi kakabili lang nun. 2 days after, nabasag ko. Oo. Tapos yun, dapat maaliwalas, buksan ang mga bintana, may bintana para Yes. fresh yung ano. Oy, totoo yan. Kung meron, kasi uso ngayon yung blackout curtain, Daddy Dong eh. Ah. 'Di ba? Kasi yung para pag natutulog ka, pitch black talaga. Yung makakatulog ka na mahimbing, wala yung sinag ng araw. Pagka umaga, mga idol, anuhin nyo, buksan nyo lahat ng mga bintana. Oo. Wag laging madilim yung kwarto. Kasi pag laging madilim yung kwarto, pinamamahayan daw yan ng mga masamang espiritu. Totoo yan. At saka isa pa yung pwede, ako i-insenso kami sa bahay, nagpapauso kami. O talaga, Papausok, magamit usok. kayo nun. Oo. Kasi ang paniniwala nyo ay pampataboy. Taboy ng, okay. Kasi kapag nararamdaman ko na, mabigat. mabigat Oo. na, sunod-sunod na hindi magandang nangyayari dito sa bahay na to. Mhm. So magpauso nga muna ako. Ay, oo. Pauso ko lang. Every Friday. Mamaya, Friday, alas 6 ng gabi. Ayan, papausukan Bago, ka na. papausok na. Uy, saktong-sakto malapit na ang Chinese New Year. Ayan, no? oo nga. Diba? Ang dami ng mga kasabihan at ang mga Chinese Oo. Feng Shui na ginagawa pa rin natin hanggang ngayon. Kasi na-adapt yan ng mga Pinoy eh. Yan. Diba? Oo. Naniniwala Totoo. sila sa mga ganyang superstitious belief. At saka wala naman mawawala kung gagawin mo, di ba? Correct. Sa mga pampaswerte sa bahay. Oo, tapos maging positibo lang sa buhay. Yes. Yan lang naman, yung mga negatibo, iwan mo na lang sa labas yun ng bahay. Correct. O, sa kalsada mo na lang ibigay. Tapos yung mga natutulog sa kalsada, sila yung minamalas. Kasi tinaboy mo sa kanila lahat ng malas mo. Oo, yan.